Magandang araw mga ka-Erts. Bago natin simulan ang kwentuhan at reaksyon natin ngayon, lahat ng ating pag-uusapan ay may halong opinyon, pagmamahal, at respeto sa bawat isa. Walang personalan, walang sir-on, at syempre, purong ngiti at aral lang ang hatid ni Kuya sa inyo. Alright mga idol, eto na nga, may nakita tayong comment na medyo yumangay sa isang video. Sabi doon, hindi naman maganda si Krista, mas maganda si Viancy at saka di siya galawgaw. Pati si Mikoy hindi naman gwapo, long hair papansin. Nako idol, pag ganito, normal na sa social media. Pero dahil tayo'y mga tagapagdala ng good vibes, hindi natin ito kukunin bilang negative, bagkus, gagawin nating inspirasyon. Unahin natin, syempre, si Krista. Sabi daw hindi maganda, pero teka, tanungin natin ang sarili natin, ano ba ang ibig sabihin ng maganda? Kasi di ba idol, ang ganda, iba-iba ang meaning sa bawat tao. May iba na gusto yung tahimik, may iba gusto yung masayahin, at may iba naman gusto yung natural lang, walang arte. At doon pumapasok si Krista. Kung titignan mo siya sa mga vlog, hindi naman siya yung tipong sobrang ayos palagi. Minsan magulo ang buhok, minsan may sabit sa salita, minsan natawa sa maling timing, pero doon siya nagiging totoo. Yun ang authentic charm ni Krista. Kasi ang tunay na kagandahan, hindi laging perpekto, kundi totoo. At syempre idol, iba rin ang aura niya kapag tumatawa. May mga tao kasi na kahit hindi mo pansinin sa umpisa, pero pag ngumiti, parang biglang gamaan ang paligid. Ganoon si Krista, hindi siya artistahin sa standards ng iba, pero may magnet ng saya. Kaya maraming naaaliw at nagmamahal sa kanya. Ngayon, tungkol naman sa sinabing, mas maganda si Viancy. Alam mo idol, walang mali doon. Kasi totoo rin, maganda talaga si Viancy. Pero ang mali minsan ay yung paghahambing. Kasi pareho silang may ganda, magkaibang style lang. Si Viancy, calm at mahinahon, parang silent beauty, hindi kailangan magsalita para mapansin. Si Kristen naman, lively at expressive, parang sunshine beauty, ramdam mo ang saya kahit di mo pa siya kilala. Kaya kung tutuusin idol, hindi ito laban ng, sino mas maganda, kundi appreciation sa dalawang uri ng ganda. Isa sa tahimik, isa sa maingay, pero pareho namang may laman ng puso. Ngayon, pagdating naman sa sinabi niyang, si Kriste Galawgaw, alam mo idol, dito ako napapangiti. Kasi minsan, ginagamit ng iba ang salitang galawgaw na parang negatibo, pero para sa akin, yan ay tanda ng kasiyahan at pagiging totoo. Kapag galawgaw ka, ibig sabihin, hindi ka nahihiyang ipakita kung sino ka talaga. Marami sa atin idol, pinipigilan tumawa, natatakot magkamali, kasi baka i-judge. Pero si Krista, hindi, siya yung tipo ng tao na kahit mapahiya, tatawanan na lang, tapos move on. At yun ang gusto ko sa kanya. Kasi sa mundo ngayon na punong-puno ng filters at image, bihira na ang taong totoo at masayahin. Kaya kung may magsasabi mang, galawgaw, sabihin na lang nating, oo, pero totoo. Kasi mas maganda na yung totoo kaysa plastic. At tungkol naman kay Mikoy, na sinabing, hindi naman gwapo, long hair papansin. Aba idol, classic na usapan yan. Kasi sa panahon ngayon, marami pa rin ang nakakalimot na ang porma ay hindi basehan ng kabaitan o galing ng isang tao. Kung long hair si Mikoy, ibig sabihin may sariling trip siya, may sariling estilo. Hindi naman lahat ng long hair ay papansin. Minsan, yan ang paraan ng isang tao para ipakita na siya ay may confidence at individuality. Tandaan natin idol, hindi kailangan magmukhang artista para maging inspirasyon. Si Mikoy, kahit simple lang, may dating. Ang charm niya, hindi sa buhok o sa porma, kundi sa ugali at galaw niya. Yung tipong hindi mo kailangang tanungin kung mabait siya, kasi makikita mo sa pakikitungo niya sa tao. At kung may mga hindi nakakakita ng ganda niya, okay lang. Kasi sa totoo lang, hindi mo kailangang magmukhang pang-cover ng magazine para mapansin ng tama. Ang importante, marunong kang rumspito, magpasaya, at magmahal ng totoo, yun ang tunay na gwapo. Kaya mga ka-Erts, sa segment na ito, gusto ko lang ipaalala, bago ka magbigay ng opinyon sa ganda o itsura ng iba, tanungin mo muna kung ano ang laman ng puso mo. Kasi kung puno ka ng kabutihan, makikita mo rin ang kagandahan kahit saan. At syempre idol, dito sa ating pamilya ng mga solid ka-Erts, isa lang ang rule, spread love, not hate.
Kahit pa may mga komento na medyo masakit pakinggan, lagi nating piliin ang ngiti at respeto. So ayun mga idol, yan muna ang unang part ng ating masayang reaction. Mamaya sa segment 2, mas papasukin natin yung ideya kung bakit mahalaga ang diversity ng personality, tahimik man o galaw-gaw, parehong may halagang dapat pahalagahan. Kaya huwag bibitaw mga ka-Erts. Ako si Kuya Ers, laging paalala, kapag puno ng kabutihan ng puso, lahat ng nakikita mo ay maganda. Heart. Ayan na mga idol, balik tayo sa ating masayang usapan. Kanina napag-usapan natin kung paano iba-iba ang ganda ni na Krista at Viancy, pati kung paano dapat nating makita si Mikoy hindi lang sa panlabas na anyo kundi sa ugali at aura. Ngayon, mas lalaliman pa natin yung punto ng komento, kasi sabi nga ng commenter, mas maganda si Viancy kasi di siya galaw-gaw. Alam mo idol, sa totoo lang, normal na marinig natin yan sa social media. Lahat tayo may kanya-kanyang gusto. May mga taong mas nahuhumaling sa mga tahimik, mahinahon, at reserved tulad ni Viancy. Pero may mga tao rin na mas napapangiti sa mga galaw-gaw at masayahin gaya ni Krista. Parehong totoo, parehong valid, at parehong may halaga. Si Viancy, totoo yan idol, may natural beauty. Hindi siya kailangan magsalita para mapansin. May elegance, may grace, at may pagiging ladylike na hinahangaan ng marami. Pero alam mo kung ano ang mas gusto ko sa kanya. Hindi lang siya maganda sa panlabas, kundi may laman ng loob. Pag pinanood mo siya sa vlog, halata mong may respeto siya sa mga nakatatanda, marunong makinig, at hindi basta-basta sumasabat kapag may kausap. Yun ang totoong dahilan kung bakit maganda si Viancy, hindi dahil sa mukha lang, kundi sa ugali na kalmado pero may lalim. Pero idol, kung ikukumpara mo naman kay Krista, iba rin ang hatid niyang saya. Si Krista yung tipo ng tao na pag dumating sa eksena, biglang nagiging buhay ang paligid. Galaw-gaw daw sabi ng iba, pero sa akin, masayahin lang talaga siya. Alam mo yung taong kahit simpleng bagay, napapatawa ang lahat. Yun si Krista. Hindi mo kailangang pilitin siyang maging prim and proper kasi ang natural niyang karakter ay magpasaya ng tao. Kaya sa halip na sabihin, mas maganda si Viancy kasi tahimik, mas maganda sigurong sabihin, parehong maganda, pero magkaibang estilo. Si Viancy ay ganda ng calm confidence, si Krista naman ay ganda ng buhay at kasiyahan. Parang dalawang bulaklak sa iisang hardin, si Viancy yung white rose, elegant at banayad, si Krista naman yung sunflower, maliwanag at puno ng energy. Parehong maganda, pero iba ng paraan kung paano nila pinapakita. Kaya mga ka-Erts, dapat matuto tayong huwag ikumpara ang dalawang taong pareho namang nagdadala ng positibong energy. Kasi kapag nagkumpara ka, nawawala yung essence ng appreciation. Mas magandang i-appreciate mo na lang kung sino sila, kasi hindi naman sila nagpapagandahan o nag-aagawan sa spotlight, di ba idol? Sa totoo lang, nagtutulungan pa nga sila sa vlog, sa content, at sa pagpapasaya ng mga supporters. Ngayon, doon naman tayo sa kay Mikoy na sinabing, hindi naman gwapo, long hair papansin. Eto idol, honest talk, kung long hair man siya, that's his choice. Hindi lahat ng long hair ay nagpapansin. Minsan, expression lang yon ng personality. Kaya nga sabi ko dati sa live, hindi mo kailangang magmukhang artista para magustuhan ng tao, kailangan mo lang maging totoo. Kung napapansin nyo si Mikoy, hindi naman siya yung tipong maporma ng sobra. Simple lang, chill lang, pero pag nagsalita, may respeto. Pag tumulong, walang camera, tahimik lang. Yun yung subtle guwapo, hindi sa mukha, kundi sa gawa. At kung may nagsasabi man na, papansin, minsan kasi, di nila alam na yung ginagawa niya, content lang talaga. Kasi nga nasa public platform siya, natural na expressive. Pero kapag nakilala mo siya sa likod ng camera, makikita mo kung gaano siya mabait, mapagmahal sa pamilya, at tapat sa kaibigan. Kaya idol, ang masasabi ko lang, hindi dapat hinuhusgahan ng tao base sa hairstyle o fashion. Kasi baka yung long hair na tinutukoy mo, yun pala ang dahilan kung bakit siya kampante at masaya sa sarili niya. Ang importante, marunong kang rumspito sa kapwa, hindi mapagmataas, at marunong magpasalamat sa mga taong tumatangkilik sa'yo. At yan si Mikoy, humble long hair na may pusong marangal. Tingnan mo idol, minsan nga, yung mga long hair pa ang mas gentleman. Kasi nga, may disiplina, may pagpapahalaga sa sarili, at hindi basta-basta patola sa mga comment. Kaya saludo ako sa mga ganitong tao.
Ang gusto ko rin ay point out dito idol, ay kung gaano karaming kabataan ngayon ang natututo kay Krista, Viancy, at Mikoy sa pamamagitan ng content nila. Kahit iba-iba sila ng ugali, vibe, o panlabas na anyo, nagkakaisa pa rin sila sa iisang layunin, ang magbigay inspirasyon at saya sa manunood. At yon ang dahilan kung bakit kahit may mga komentong ganito, mas pinipili nilang ngumiti kaysa pumatol. Kasi alam nila, mas maganda ang tahimik na may dignidad kaysa maingay na walang direksyon. Kaya mga ka-erts, kung may nababasa kayong ganitong comment, gawin nating pagkakataon para magpasalamat sa mga idol nating nagpapasaya araw-araw. Kasi kung iisipin mo, hindi naman madaling magpasaya ng tao araw-araw habang may mga naninira o bumabatikos. Pero ginagawa pa rin nila, kasi alam nilang may mga taong umaasa sa kanilang ngiti at content. At dyan mo makikita kung gaano katatag ang mga tulad ni na Krista, Viancy, at Mikoy. Hindi sila perpekto, pero totoo. Hindi sila laging chill, pero may puso. Hindi sila laging maganda o gwapo sa mata ng lahat, pero may kagandahan at kagwapuhan na totoo sa loob. Kaya idol, sa dulo ng segment na ito, gusto ko lang sabihin, kung ikaw ay Team Viancy, Team Krista, o Team Mikoy, okay lang. Walang mali riyan. Ang mahalaga, huwag kang bumaba sa level ng pambabash. Kasi ang tunay na fan, marunong umangat sa pamamagitan ng respeto. At kung tatanungin mo ako idol kung sino ang mas maganda, simple lang sagot ko. Pareho silang maganda, dahil pareho silang may gininto ang puso. Heart. Ayan mga idol, balik tayo sa ating kwentuhan dito sa Ka-Erts Mix Vlog Reaction Special. Kung napapansin nyo, napakarami talagang opinyon pagdating sa mga content creators, lalo na sa mga tulad ni na Krista, Viancy, at Mikoy. Minsan, may mga komento na nakaka-uplift, pero may mga iba rin na parang pang-down. Pero eto ang maganda, imbes na patulan nila, mas pinipili nilang ngumiti, tumahimik, at magpatuloy sa pagpapasaya. Sabi nga nila idol, hindi mo makokontrol ang sinasabi ng iba, pero makokontrol mo kung paano ka magre-react. At yan mismo ang ginagawa ni Krista. Imbes na sagutin ang mga nagsasabing, hindi siya maganda, o, galawgaw, pinapakita na lang niya sa gawa kung sino siya talaga. Tuloy pa rin sa pag-aaral, sa pagtulong, at sa paghatid ng tawa sa mga vlog. Yung iba siguro nakikita lang yung kakulaitan niya sa harap ng camera, pero kung titignan mo sa likod ng lens, makikita mo yung sipag, kabab ang loob, at respeto niya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Marami nga idol ang nagsasabi, si Krista, parang hindi affected sa mga negative comments. Pero sa totoo lang, mararamdaman mong tao rin siya, nasasaktan din, pero pinipiling maging matatag. Kasi alam niyang kapag pinatulan mo lahat ng bash, wala kang matatapos. Kaya instead of wasting energy sa mga taong gusto lang magpababa, mas ginamit niya ito bilang motivation para mas mapabuti ang sarili. At syempre idol, andyan rin si Viancy, na natural na tahimik pero matalino ang diskarte. Hindi mo siya makikitang nagsasalita ng masama kahit pa may naririnig siyang comparison. Ang response niya, smile lang. Yung tipong, okay po, salamat. Kasi alam niyang hindi niya kailangang ipagtanggol ang sarili niya sa salita, ipapakita niya sa kilos. Kaya nga maraming humahanga kay Viancy kasi grace under pressure siya. Kahit anong sabihin ng iba, steady, composed, at dignified pa rin ang dating. Yung, di siya galawgaw, na sinasabi sa comment, totoo, pero hindi ibig sabihin ay boring siya. Kasi kahit tahimik siya, may charm at warm presence na nararamdaman mo kapag kasama siya sa vlog. Yun ang tahimik pero malakas na impact. Ngayon, kay Mikoy naman tayo, idol. Eto, classic example ng isang lalaki na marunong magtimpi. Sabi nga sa comment, hindi naman gwapo, long hair papansin. Pero pag tinignan mo siya sa mga content, makikita mong hindi siya gumagawa ng eksena para mapansin. Yung style niya, relaxed, confident, at hindi nagpapaapekto sa sinasabi ng iba. Marami nga sa mga viewers ang nagsasabi, si Mikoy, iba ang appeal, hindi kailangan ng pogi points, kasi may character. At totoo yun idol, kasi ang tunay na gwapo, hindi yung mapapansin agad ng mata, kundi yung mapapansin ng puso dahil sa ugali, respeto, at kabaitan. Kaya kahit sabihin ng iba na, papansin, makikita mo sa mga kilos niya na hindi naman siya ganoon. Kasi kung papansin siya, siguradong puro pagyayabang na lang ang gagawin niya. Pero hindi, ang ipinapakita niya ay simplicity na may disiplina.
Ang maganda pa idol, sa tuwing may lumalabas na ganitong comment, hindi sila nagpapaapekto ng negatibo. Bagkus, ginagawa nila itong fuel para mas ipakita kung gaano kaimportante ang respeto sa bawat isa. At dahil dyan, natututo rin ang mga fans nila. Maraming supporters ngayon ang nagsasabi, dati mabilis akong mairita sa mga bashers, pero nung nakita ko kung paano mag-react sina Krista, Viancy, at Mikoy, natutunan kong maging kalmado. Aba idol, malaking bagay yun. Kasi hindi lang sila nagpapasaya, nagtuturo rin sila ng tamang asal sa social media. Alam mo idol, sobrang hirap maging public figure ngayon. Lahat ng kilos mo, may nakabantay, may magkokomento, may huhusga. Pero ang tunay na matatag, hindi yung walang pinapuna, kundi yung kaya pa ring ngumiti kahit may mga mata na laging nakamasid. At yan ang tatak ng mga taong tulad nila, resilient, humble, at grounded. May mga panahon din idol na siguro napapagod din sila, pero ang kagandahan, andyan ang mga solid fans, tulad nating mga ka-Erts, na patuloy na nagmamahal, nagbibigay ng suporta, at nagtataas sa kanila sa halip na hilahin pababa. Kasi di ba idol, kung mahal mo ang iniidolo mo, tutulungan mo siyang maging mas mabuting tao, hindi mo siya ay dadaan sa away o pang-aaway. Sa panahon ngayon, kailangan natin ng mga content creator na nagbibigay ng inspirasyon, hindi intriga. At doon ako humahanga kina Krista, Viancy, at Mikoy. Kasi kahit may mga ganitong komento, pinipili pa rin nilang magpasaya, magbigay aral, at maging mapagmahal sa mga tagahanga. Kaya mga ka-Erts, kung may makita kayong comment na parang gusto lang manggulo, wag na nating dagdagan. Instead, ay comment mo ng, God bless po, o kaya, ingat po lagi. Kasi baka hindi rin maganda ang araw ng taong nag-comment, at minsan, kailangan lang niya ng konting kabaitan para mapaisip. Kaya ang challenge ko sa lahat ngayon, maging kagaya natin dito sa community, masayahin pero marunong rumspito, galaw-gaw pero may disiplina, long hair man o short hair, pantay-pantay sa dignidad. Sa dulo, idol, ang tunay na panalo ay hindi yung may pinakamaraming fans o views, kundi yung taong may malinis na puso at mabuting intensyon. Yan ang gusto nating ipakita sa bawat content natin, positivity, unity, at respeto. Kaya mga ka-Erts, huwag na nating pagtalunan kung sino ang mas maganda o mas gwapo. Ipagmalaki natin silang tatlo dahil sa kabutihan nila. Kasi kung tutuusin, sila yung mga example ng mga kabataan na kahit sikat na, hindi nakakalimot sa asal at kababang loob. At syempre idol, may kasabihan tayo, ang mga taong marunong magpatawad at ngumiti kahit nasasaktan, sila ang tunay na may ganda sa puso. At yan ang tatak ni na Krista, Viancy, at Mikoy. Heart. Mga ka-Erts, ayan na nga. Natapos na naman natin ang isa na namang masayang usapan, paon ng good vibes, respeto, at pag-ibig para sa mga iniidolo nating mga Kalengap family at mga tandems tulad ng Mike Chris at Edsy. Pero bago tayo magtapos, gusto ko lang magbigay ng ilang napakahalagang aral na makakatulong hindi lang sa mga solid fans kundi sa atin ding lahat sa tunay na buhay. Kasi sa dulo ng araw, hindi lang naman kilig o views ang gusto nating makuha, kundi inspirasyon at kabutihan. Unang aral, mga idol, huwag tayo magpadala sa panlabas na anyo. Alam mo, sa dami ng nakikita natin sa social media, madali tayong matukso na husgahan ang isang tao base sa hitsura o sa unang tingin. Pero kung tutusin, hindi naman talaga yon ang sukatan ng pagkatao. Tulad nga ng sabi sa Biblia, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Unang Samuel Kapitulo 16 versikulo 7, at yan din ang dapat nating tularan. Kung titingnan mo sina Krista at Viancy, parehong may kanya-kanyang ganda, may kanya-kanyang ugali, may kanya-kanyang paraan kung paano sila minamahal ng mga tao. Hindi mo kailangan pumili kung sino ang mas maganda, kasi pareho silang may mabuting puso. Pangalawa, huwag tayong manghusga o magkumpara ng kapwa. Natural sa atin minsan na magkumpara, lalo na kung may mga tandem o love team na kasikatan ngayon. Pero tandaan natin, ang bawat tao ay may kanya-kanyang kwento. Hindi natin alam ang pinagdadaanan nila sa likod ng kamera. Si Mikoy man, minsan tinatawag ng iba na, di gwapo, o, mahaba buhok, pero kung kilala mo siya, may lalim ang pagkatao. Marunong magmahal, marunong rumspito, marunong tumawa sa gitna ng problema. At yan, mga idol, ang tunay na pogi. Hindi panlabas, kundi yung may laman ng puso.
Pangatlo, magbigay ng papuri, hindi ng panghuhusga. Kung may nakikita tayong taong umaangat, huwag tayong mainggit, matuwa tayo. Tulad ng sinasabi ko sa mga live natin, mas masarap maging masaya para sa iba, kaysa maging bitter sa sarili. Kapag marunong kang magpuri, mas dama-dami ang biyayang bumabalik sa'yo. Kapag marunong kang magpasalamat, mas lumalawak ang puso mo. Ganyan dapat ang attitude ng isang solid supporter. Hindi nang aaway, kundi nagbibigay ng inspirasyon sa pamamagitan ng kabaitan. Pang-apat, tunay na ganda ay yung may kabab ang loob. Oo, totoo, maganda si Krista, maganda rin si Viancy, pero higit sa lahat, maganda silang pareho sa loob. Kasi pag humble ka, kahit hindi ka sobrang ganda o pogi, nagiging kaaya-aya ka sa paningin ng tao. Ang humility, yan ang tunay na make-up ng puso. Kaya sa lahat ng nanonood ngayon, kung gusto mong tularan ang idol mo, simulan mo sa kabab ang loob. Kasi yan ang ganda na hindi kumukupas kahit tumanda ka na. Panglima, suporta, hindi kompetisyon. Mga idol, huwag tayong magkawatak-watik dahil sa fandom. Hindi kailangan ng inggitan. Hindi mo kailangang idaw ng isa para iangat ang isa. Kung mahal mo ang Mike Chris, okay lang. Pero hindi ibig sabihin nun, kailangan mong sabihan ng masama ang EDC o ang ibang tandem. Lahat sila ay parte ng Kalengap family, iisa lang naman ang layunin nila. Magbigay saya, magbigay inspirasyon, at magtulak ng kabutihan sa kapwa. So let's all spread love, hindi hate. At syempre, mga ka-erts, huwag natin kalimutan, ang social media ay daan ng inspirasyon, hindi ng division. Ginagamit natin to para magpasaya, magbigay ng ngiti sa bawat nanunood, hindi para magtulak ng inggit o galit. Kaya kung sakali mang may marinig kang bash o comment na hindi maganda, huwag munang patulan. Ang sagot sa negativity ay kabaitan. Ang sagot sa panghuhusga ay tahimik na ngiti. Dahil sa dulo, hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa mga taong hindi marunong umintindi. Kaya mga idol, kung may natutunan ka sa episode na ito, comment mo dyan sa baba. Spread love, not hate heart. At kung gusto mo pang mas maraming ganitong reaksyon na may halong tawa, kilig, at inspirasyon, don't forget to like, share, and subscribe sa Kuya Ers TV. Dahil dito, hindi lang basta reaction, dito, may puso ang bawat salita. At bilang pagtatapos, ito ang gusto kong iwan sa inyo. Ang ganda ay lilipas, pero ang kabutihan ay mananatili. Ang fame ay panandalian, pero ang respeto ay habang buhay. Kaya kung sino man ang iniidolo mo, si Krista man, si Viancy, o si Mikoy, mahalin mo hindi lang dahil sa nakikita mo sa screen, kundi dahil sa inspirasyong binibigay nila sa'yo. Kaya mga ka-erts, kapit lang, tuloy lang sa positivity. Sa panahon ngayon na puno ng negativity sa online, tayo na mismo ang maging liwanag. Tayo ang magpakita na pwedeng maging fan na masaya, marunong rumspito, at may puso. Maraming salamat sa lahat ng nanood, mga idol. Kita-kits ulit sa susunod na live o video natin dito sa Kuya Ers TV, kung saan lagi nating sinasabi. Good vibes lang, walang personalan, at respeto sa lahat. At ayun na nga, mga ka-erts, hanggang sa muli. Peace, love, and positivity.